Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. Yun, tagal-tagal bago ako nakapag-upload ulit regarding sa incubator. So for today's video, na-miss ko lang mag-vlog ulit. Share ko naman sa inyo itong incubator na nasa likod ko. Shoutout nga po pala kay Mr. Stripe Blood Never Back. Ganda ng pangalan niya, no? Siya ay taga Romblon. Shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Order kayo sa akin ng incubator. So ang incubator na to ay isang fully automatic. Tapos meron din po siya ang tinatawag natin built-in inverter para pwede siyang salpakan ng battery just in case na magka-brown out, tuloy-tuloy pa rin ang power niya. Ayos ba yun? So for today's video, ang i-share ko naman sa inyong knowledge ay yung iba't ibang parts ng incubator. Kasi marami pa rin nalilito kung ano yung tawag sa mga parts ng incubator, yung mga purpose nila, no? Para magkaliwalagan po tayo. Kasi marami pa rin pong nagtatanong kung alin ba yung hatcher, alin ba yung setter, alin yung purpose nito, at alin pa yung mga parts ng incubator, at ano po yung mga purpose nila. Okay? So, yun yung mga tatalakayin natin ngayon. So, kung mahilig ka sa mga ganitong video or nag-aaral ka paano matuto or gumawa ng incubator, nais ko lamang pong imbitahan ka na like or share and subscribe to my YouTube channel para updated ka po at para mapanood mo pa ang iba nating mga video. Ayos na? Subscribe na? So yun. Thank you po. Start na natin. Let's go. So basically, ito po yung pinaka-incubator natin, no? Ito yung box niya. So, buksan natin. Ano nga ba ang parts ng isang incubator? So, ang isang incubator po, pag sinabing egg incubator, binubuo to ng dalawang parte. Una, ito yung tinatawag nilang setter. Yung setter, tsaka yung hatcher. Yan po yung hatcher, no? Yung setter, yan ay kung saan basically nilalagay yung itlog from day 1 hanggang day 18. Kumbaga, dyan yung set. Sineset muna sila. Setter po, hindi sitter, hindi set po. As in, naka-set lang sila dyan para mabuo yung from embryo hanggang maging sisiw na sila. Mabuo na yung sisiw sa loob. And then po, during hatching days, yung day 19 na po, sa manok kasi, 21 days po yung incubation. From day 1 to day 18, sa setter sila. Pagdating ng hatching day, day 19 to 21, ilalagay na sila sa hatcher. Ito yung hatcher natin, no? Pero basic lang siya, kaya di siya ganun ka, ganyan lang pagkakagawa niya. Meron tayong, ito stainless po ito na screen, no? Ako lang gumawa nito. Hindi ko na siya hininang, puro clip lang siya, pero matibay naman pagkakagawa. Kita nyo naman, malinis. Merong siyang divider, meron siyang cover para hindi makatakas yung mga sisiw, no? So yun po yung hatcher natin. So dapat bago day 19 or sa day 19 may lipat na sila dito. Kasi pag hindi mo nailipat dito, mapipisa yung mga itlog, maaari silang mahulog, mapilay, sayang naman, di ba? Pwede rin silang mamatay pag alanganin pagkabagsak nila. Kaya importante po yung paglilista ng schedule kung kailan natin sila sinalang at kailan sila dapat mapisa. Okay? So day 19 to 21, normally 21 days mapipisa sila dito. Pero minsan 19 or 20 days pa lang napipisa na sila. Okay? So yan po, no? Setter at saka hatcher. So malinaw po. Yan po yung dalawang parte or location ng ating incubator. So ngayon pag-uusapan naman natin yung apat na sinabi ko sa inyo dati pa na parameters ng incubator. Siyempre incubator, pag sinabing incubator, unang-una pumapasok sa atin is temperature o yung hot temperature, no? So ito yung parts na to, ito ang ating mga bumbilya. Yan yung unang parts na di-discuss natin. Yung bumbilya or yung incandescent bulb, yan yung nagbibigay ng init sa loob ng ating incubator. Okay?
So, may mga incubator po na hindi bumbilya ang ginagamit nila. Yung mga pwede naman gamitin is yung heating coil, no? So, sa mga design ko po, sa mga incubator ko po, gamit ko yung bumbilya lang po para mas madaling i-maintain, madaling palitan. Tapos, nagbibigay, at the same time, nagbibigay na rin to ng liwanag dito sa loob ng ating incubator. Kung mapapansin nyo, wala na ako service light. Less materials and less wiring. Okay? So, yun po. Pangalawa naman is yung ating blower fan. Yun pong nasa likod. Yun. Ang purpose po ng blower fan natin or ng fan natin is just to distribute the heat from the bulb evenly. Pantay-pantay. Tingnan nyo po, no? Yung init natin, yung blower natin, ang buga niyan papunta dito. Palabas dito. Tapos, tatama dito sa pinto, papunta sa baba. Yan. Ganyan yung imagine niyo yung airflow natin, ganon. And at the same time, yung ano naman niya, dito, may space yan dito. Hihigop naman siya dito, tapos, pabalik ulit. No? Ganun po kaganda yung ano natin. Importante yan sa incubator, yung airflow. Para pantay-pantay yung init sa loob ng incubator. Kasi pag hindi pantay-pantay, kuwari hanggang dito lang yung init, no? Maaaring hindi mapisahin dito. Ano na agad, affected na agad yung hatching rate natin. Okay? So, meron na tayong bulb at saka heater. And then, yung pangalawa naman is itong water fan. Ang kinokontrol naman yan is yung humidity. Okay? Humidity po. Maliban sa temperature, kailangan naka-maintain din or nasa tamang range din po yung humidity natin. Okay? So, yan. Kung gusto niyo, etong panoorin niyo lang po dito sa taas, ilalagay ko dito yung yung link regarding naman sa humidity, paano siya kontrolin at kung paano dapat yung tamang range niya po. Andiyan po yung pinaka paliwanag, no? So yung water fan na yan, siya yung nagpapataas ng humidity natin. At the same time, meron na po siyang ultrasonic mister para mas mapabilis yung pag-increase. No? Dito po kasi sa Pilipinas, mababa yung humidity natin. So mas logically, mas madalas yung pinapataas natin siya kaysa sa pinapababa. Okay? Madali lang naman siyang pababain, tanggalin mo lang yung tubig. Ganun lang siyang bababa ng humidity mo kasi mainit na yung sa loob ng incubator. Okay? And pangalawa na, next naman natin na parts na di-discuss is itong egg turner. Sa setter po, ayan po yung motor natin. Yan po yung nagko-control ng ating tray. Kailangan po, at least sa mga design ko po, every 2 hours, nagto-turn yung ating egg tray. No? Ang purpose po ng egg turning is para hindi mag-stay yung embryo sa isang side lang. Kasi didikit po yun sa shell at maapektuhan po ang kanyang development para maging sisiw. Kaya kailangan nabibiling sila sa ibang lengguwahe, no? Nato-turn. Yan po. Ayan po, no? Simple lang po ang ating incubator. Tapos po, so meron tayong number 1, heating bulb, meron tayong fan, meron tayong humidity, meron tayong egg turner. So, ano yung kumokontrol niya sa apat na yan? So, meron tayong itong tinatawag nating thermostat. Itong thermostat ko na to, which is Lilitech 7850A, ito yung thermostat na, ano na po, ilan ba yun? Actually, 4-in-1 na siya. So, yung kumokontrol dun sa apat na binanggit ko sa inyo, dun sa valve, dun sa fan, tsaka turner, tsaka sa humidity. Siya na po yung nagko-control nun. Buksan natin siya. So, ayan, no? Ganun po kalupit ang controller natin. So, yan po yung iba't ibang parts ng incubator po. So, mapapansin nyo, no? Equip po ang controller natin ng tinatawag na alarm. Ayan. T-low, temperature low. Kasi nga, kakabukas lang natin. Tapos nakabukas po yung pinto ng incubator natin. Sara natin. Yan. Tanggalin ko lang yung alarm. Yan. Tapos 69 yung meron tayong
humidity, tsaka temperature. Okay? So, mataas pa sila, or ito mababa yung temperature, humidity mataas pa kasi nga malamig pa yung incubator natin. Wala pa siya sa tamang range, kakasindi lang. Okay? So itong thermostat natin, kaya na niya rin i-control yung egg turner. Ayan, mapapansin nyo. Hinold ko lang. Tapos umiikot na. Okay? Sa kabila naman. Yan. Yun yung manual turning. Okay? So, yan po, no? Pero, dinagyan ko pa rin yan ng ano dito, ng control sa manual. No? Dito pa rin control natin. Yan, tingnan nyo naman, napaka-smooth lang ng ating egg turning, okay? Ganyan ka-smooth ang ating motor. 1 RPM. Yan, angle niya. So ngayon, nandito na lang din tayo. Tuturo ko na sa inyo kung paano siya paano yung basic operation ng ating incubator, no? So ganyan yung itsura niya. Assemble mo lang siya. Puro quick release lang, ay puro quick connector lang po itong mga to. Ayan, no? Tapos lagyan nyo lang ng tubig sa taas. Ganito siya gamitin. Tapos saksak mo lang at turn on mo na. Tapos pag na-assemble mo na, ganyan lang siya. Bago ka maglagay ng itlog, make sure na nakasindi siya at least 5 hours para hindi na siya nag-alarm, para nasa tamang ano na po, para nasa tamang parameters na. Yan. After 5 hours, pwede nyo nang ilagay yung mga itlog dito. Okay? So, yun yung day 0 mo. Bukas, day 1. So, pagdating ng day 19, ilalagay muna dito sa hatcher. Pagdating ng day 21, kapipisa na yung mga yan, yung itlog, naging sisiw na. Ganun lang kadali yung pag-operate nito. Fully automatic na po siya. Okay? Pag nakapagkalagay mo dito yung egg, huwag mong kalimutang ilagay ito sa automatic. Yun yung automatic turner natin, tsaka yung manual. Pag kasi sa lagay mo sa automatic, every 2 hours magtuturn na yung egg tray natin. Pag sa manual naman, yun yung pang-manual lang para ma-level yung egg tray. So yun, ganun lang po kasimple ang pag-ooperate ng incubator natin. So far, so good po yung ano nito, hatching rate nito. Wala pang tumawag sa akin na naging palpak, no? Kung papalpak man po sa inyo, sabihin nyo lang sa akin, ito troubleshoot natin. So yun po mga sir, kung may natutunan man po kayo sa video na to, please like and share and subscribe na lang po sa aking YouTube channel para marami pa tayong magawang video. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye bye.